Nagbalak daw ng kudeta pero hindi raw natuloy ang ilang retiradong general na gusto raw sanang ipwesto si VP Sara Duterte. Ang git naman ng Armed Forces of the Philippines, usok lamang yan at walang pinagmumulang apoy. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sumiklab ang spekulasyon ngayon. May mga retiradong general umano na nagplano ng kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Isasabay daw sana yan noong September 21 na protesta, pero hindi naman nangyari. Binalak pa raw ilagay sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, aktibong nag-iikot ang ilang retired generals na kaalyado ng mga Duterte para hikayatin ang militar na mag-aklas. Ang target daw, gamitin ang galit ng publiko sa korupsyon at i-divert ito sa pagpapatalsik kay PBBM. Very active yung grupo ng mga Duterte. Ang objective nila is to install Sara as president. Ano yung threat level? The threat level is nasa mid, no? Mid or medium level. Kinumpirma rin na Senador Ronald Bato de la Rosa na galit ang ilang retiradong sundalo at pulis dahil sa pangungurakot sa flood control projects. Babala pa niya. If it snowballs into something big, then it will constitute a threat. Ganyan din ang sinabi ni Trillanes. Pagka nagkaroon siguro ng panibagong politically charged incident or crisis, they may take advantage of that situation again. Kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa tingin niya ay unstable ang administrasyong Marcos. Do you think the government is still stable? No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Pero tinablayan ng palasyo ng Department of National Defense at maging na Senador De La Rosa. Do you think the government is stable, sir? Sa ngayon? Yes. Mukhang stable naman siguro. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Alam natin na matatag ang ating gobyerno. Akin sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Samantala, isang retiradong general naman ang kumontra sa umano'y planong kudeta ng mga gaya niyang retirado na sa militar. Wala raw itong suporta mula sa nakararami. Ang isang tanong, ano mangyayari? Anong kasunod nun? Pinag-aralan ba nila yun? Sinong ipapalit? Paano? So, tingnan din natin, baka may mga political agenda din yan. Ang Armed Forces of the Philippines nanindigang hindi na kailangan ng loyalty check. This is an outright lie and a dangerous attempt to poison minds, weaken the chain of command, and sow division between the commander-in-chief and the armed forces. They are nothing but digital smoke. It's pure haze, no fire. Maging si Defense Secretary Gibo Teodoro nanindigang hindi kudeta ang solusyon sa korupsyon. Habang ang Malacanang naman, tiwalang tapat sa konstitusyon ang ating sandatahang lakas. Nadinig na po natin si General Bronner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at hindi po sila sasali sa gintong klaseng gulo. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay pagpapatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.